Amen. Every day of our lives, Lord, becomes sweeter and sweeter because of you, Lord Jesus. Come on. Let's be lively for the Lord's presence. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship. Every evening I'll
for the strength every single day, Lord Jesus. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've done in my life, you took my sin and gave me your light. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. You took my sin and my shame, yes, Lord. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. Yes, Lord. With a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Everything. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. Come on. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. You, Lord. I just wanna thank you, Lord. 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 We thank you, Lord. We are secure in you. We thank you for all the blessings, for all you've done in our lives. We cannot compare, Lord, all the wonderful things you did. You saved us, you healed us, Lord. You protected us, Lord. You answer our prayers, Lord. All we can say is thank you, Lord. You're here. You're so near, so close to us, Lord Jesus.
Salamat, Panginoon. Pinagaling, pinalaya, niligtas. Inahon niyo kami, binago ang buhay. At ngayon, nandito sa kaliwanagan dahil sa inyo, Panginoon. Lift up our hands to you, Lord. Give thanks. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close I believe you're holding me
children, your presence. We love your presence. We acknowledge your presence. You say, be still and know that I am Lord. Be still and know that I am God. We acknowledge your presence. We feel your presence. We love your presence. Your presence, oh God, changes everything. Your presence, oh God, makes the difference. Your presence, oh God, makes the darkness bright. Your presence, oh God, glorious than the sun. There's nothing like your presence, God.
love your presence, Lord. We love your presence, Lord. Your presence to heal us, to save us, to comfort us, to dwell in us, Lord. Your presence to enlighten us, Lord. Your presence, oh Lord. Your presence, Lord. Oh Lord Jesus. Jesus. Would you come, move in us as we sing songs of praises? Jesus, come, dwell in us. For there's nothing like your presence. Would you come, move in us as we sing songs of praises? Jesus, come, dwell in us. For there's nothing like your presence. Nothing like your presence. Nothing like your presence. Nothing like it. Thank you, Jesus, that your presence, Lord, is here with us. We acknowledge your presence. May you accept our worship, our thanksgiving. May you dwell with us, Lord, today and forevermore. For without you, Lord, where would we be? You carry us in your presence day by day. This is our praises, Lord. We give you all the glory and thanksgiving. Come on, church. Let us give a clap of offering to the Lord for His wonderful presence. Thank you, God. Thank you, God. There's nothing like your presence. There's nothing like your presence. Amen. We can now settle down and prepare our hearts and mind to hear the message of God through our Bishop Oliver Mago. Good morning. Last time we heard a lot of problem in our country sapagkat dumaan tayo sa maraming pagsubok ng bagyo. Especially in the Bicol region. Nakita natin marami ang namatay. Minsan, nasabihin natin na yung bagyo talaga. Pero sa kabilang banda, may blessing na binibigay ang bagyo. Alam niyo po ba, kaninang
maga ay nagpatotoong isang tatay nakaranas doon sa gitna ng binaha sila sa Bicol Region. At ang sabi niya sa kanyang kwento ay ang daming sasakyan dahil hindi makapasok dahil babaha at yung mga tulay sira. Sila lang yung light vehicles ang naka-pass through dahil mag-aangay sasakyan, yung mga truck. Imagine nyo, ang sabi niya, siguro may 5 araw naghihintay yung mga truck, yung mga sasakyan, at yung tubig talagang hindi mo maubos maisip na yung laki ng damage ng tubig. Siguro po mga kapatid, sa aking pananaw, nakalulungkot man isipin, it is God exposition sa gobyernong meron sila. Pasensya na po kayo kung hindi po ako mambabatas, hindi rin ako politiko. Pero sabi ng aking kapatid, dahil nandoon sila, hindi siya nakita ng tulong mula sa government. Dahil yung mga rescuer, halos wala. Nakalulungkot po dahil maraming namatay, marami ang nasawi. So, ibig sabihin nun, sana maging eye-opener sa atin to na pag dumating ang time na ang boses nyo man ang dapat madinig, sana tumayo kayo doon sa tama. Hindi yung boses nyo tatakpan ng konting salapi, tatahimik kayo, ang mata nyo piring, parang walang nakita at walang nalaman. Alam niyo po, pag ganito ng ganito, paano uunlad ang ating bansa? Kaya, ngayon, mga kapatid, tayo ay binabagyo ng Panginoon para expose ang mga gawa. Hindi ng kadiliman, kundi gawa ng mga taong masyadong naghangad sa salapi. Siguro, alam niyo na yung aking tinutukoy. Wala akong gustong sabihin sa inyo ngayon at gusto ko lang maging matalino kayo sa pagpili. Hindi namin kayo bibigyan ng sasabihin namin kung ano sino boboto, hindi po. Ang sa atin, dapat alam nyo ang mga taong ilalagak nyo. Hindi dahil sa maliit na halaga, hindi natin masabing maliit, malaking halaga yan. Dahil maliit lang yan. Isang gastusan lang yan. Ang problema, nasalba lang yung tiyan natin, pero napakaraming taong tayong maghihirap. Amen? Sana po, maging totoo tayo sa ating pananalita. Kumbaga, tayuan natin yung mga inilagay ng Diyos, okay, sa ating bayan. Meron pang tsansa ang bansa po natin. Sabihin mo sa katabi mo, nasa kamay natin. Ayan. Kaya, yung mga dumaan na bagyo, nagalak ako dahil kasi nag-inspire sa akin na ito ang ating maging mensahe, ito ang ating maging tema ngayon. Sa totoo lang po, mga kapatid, lahat tayo may mga kanya-kanyang bagyo sa buhay. Tama ho ba? Pero yung bagyo natin sa buhay, it's either malampasan mo or baka hindi mo pinapansin. Ang bagyo pala ay dumadating na sa buhay mo, dumadaan ka na pero hindi ka nakatingin, wala kang pakiramdam. Kaya bilang mananampalataya, sabihin natin sa sarili natin, lahat ng bagyong dumating sa buhay ko, sige, lahat ng bagyong dumating sa buhay ko, pag kasama ko ang Panginoon, ay lalagpasan ko at ipagtatagumpay. Sapagkat at the end of the storm, meron calmness. Yes. Purihin ang Panginoon. Ating mensahe ngayon, passing through the storms. Passing through the storms of life. At ito po ay nakita natin na may mga bagyo caused by God. Pinahintulot ng Diyos. Katulad na sinabi ko, to expose the motive and the heart of the people. Kaya, kapag tayo ay nagpadala sa mga bagay na
hindi ayon sa gusto ng Diyos, ipahintulot din ng Diyos yan para lahat tayo ay mabulag. Kaya maging mainam na mapagbantay at maging mapanalangin. Panginoon, ito ba yung gusto mong ilagay namin? Amen po ba? So passing through the storms of life, napakaraming mukha. Ang bagyo ay napakaraming mukha. At kadalasan ay hindi natin nakikita ang mga bagay na ginagawa ng bagyo sa buhay natin. Lahat ba kayo dumating sa bagyo ng buhay nyo? Kaya kami narito, Bishop, kasi alam po namin yung Diyos ang tumutulong sa gitna ng aming mga bagyo. Amen? At gusto ko malaman nyo po, sana kung meron man akong ihalimbawa rito, may babasahin tayo, maging reflection sa buhay natin to. Amen po ba? Maging reflection. Kahapon ako po ay nasa isang kasal. Nagkasal ako sa Tagaytay at nauwi ako siguro 12 na. 12 na kami nakatulog. At doon sa kinasalan ko, nakita ko yung ibang kabataan. Noon pa, umatin doon sa dati. At parang kinurot yung puso ko dahil kasi yung mga kabataan na yun na nag-graduate, nakapasa, board exam, nagkaroon ng magandang trabaho, ang problema, hindi na bumalik sa Panginoon. Okay lang sa akin kung sana sa ibang church sila pumunta. Ang problema, hindi sila bumalik sa Panginoon. Ang isang mga bagay nakita ko ay yung dating parang, kumbaga parang half-half. You know what I mean? Parang bumigay na doon. Sabi ko, Lord, hindi nabantayan. Kaya bilang mananampalataya, napaka-importante bilang mga kabataan, maging mapagbantay tayo. Kasi kapag hindi kayo nababantayan ng inyong mga leader o ng inyong mga grupo, tapos lalayo ka pa, ang tendency, pwede ka nang bumigay. Kaya sana po, dalangin ko. Alam niyo po, dito, isang beses pwede ka pumunta, sumunod na beses pwede ka hindi pumunta. Wala pong problema. Kaso ang problema, magkakaroon problema sa sarili mo. Tandaan nyo, may relasyon kayo sa Diyos. Kung may relasyon kayo sa Diyos, dapat lagi itong buhay, araw-araw. Nakikipag-usap kayo sa Panginoon. Amen po ba? So sa ating pag-aaral ngayon ay sana maging reflection sa ating buhay. Meron pong bagyong caused by God. Itong bagyong ito sa Biblia, caused by God. Ang Diyos ang nagdala. At naging blessing, hindi lang sa isang buhay ng isang tao, kundi sa buong city. Buong city. Tumalikod sa kasalanan. Alam ko, nabasa niyo yung story ito, ilang beses na preach to, pero gusto kong bigyan ulit ng pansin. Sapagkat alam po natin, di ba, na ang buhay natin tuloy-tuloy, may mga bagyong pinagdadaanan, pero dalangin ko na sana mapagtagumpayan natin. Buksan niyo yung Biblia sa aklat ni Jonas. Kilala niyo si Jonas? Nalit lang ang pagkakilala natin dito. The son of Amittai. Kumbaga, hindi siya katulad ni Abraham, ni David, hindi masyadong expose ang kanyang buhay. Pero yung kanyang ginawa, sobrang kakaiba. Na kung saan nagdala sa ating kaisipan na bagamat nung una, rebelde siya, pero nung siya'y sumunod, pinagpala ng Diyos. Hindi ang buhay niya, kundi yung buhay na kung saan ipinahayag niya ang darating na paghukom ng Diyos. Kaya, basahin po natin sa aklat ni Jonas. Okay, kung wala kayong Biblia, ito muna ang Biblia niyo. Okay? Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amittai. So, ang Panginoon, sa panahon, noong may mga propeta, merong direct word. Kumbaga, para silang nakikipag-usap sa tao. Malinaw na malinaw, ang Diyos ay nagsasalita. Amen po ba? Pero ngayon, dahil sa sobrang nating kaabalahan, kahit na magsalita ang Diyos, hindi na natin binibigyan ng pansin sapagkat hindi natin alam kung anong boses
ang ating nadidinig. Amen? Dahil sa dami-dami ng pangyayari sa mundong ito. At sinabi niya, ano sinabi ng Panginoon? Pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod. So, the Lord described the city, it is not a small city. Ano sabi ng Biblia? Malaking lungsod. At bigyan mo ng, ano sabi? Babala. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kahit na ito'y hindi niya mga tao, binigyan pa rin niya ng pagkakataon. Always remember, sabihin mo sa katabi mo, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Kaso lang, minsan may mga time, hindi natin madinig ang mga babala. Binigyan ng babala ang mga taga-roon dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. So, ibig sabihin nun, meron pala tayong degree ng mga kasalanan. Kumbaga, lahat ng kasalanan ng tao ay dumadating sa hantungan. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hindi lahat ng bagay, akala mo walang hantungan, walang katapusan. May hantungan. Lahat ng kasalanan. Amen? At hindi natutulog ang Diyos. Amen po ba? Hindi natutulog ang ating Diyos. Sige po. Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpa siyang pumunta sa Tarshish. Dito muna tayo. Tanong natin, isang malaking kaisipan. Bakit nagsalta ang Panginoon kay Jonas at the same time, hindi niya binigyan ng pagpapahalaga? Ano sa palagay niyong lumalaro sa inyong isipan? Halimbawa, inutusan ka ng Diyos, Pastora Net, sa kapitbahay mo. Ay yung kapitbahay mo, laging nagdadala ng dumisarpan mo. Ikaw laging naglilinis. Kumbaga, in short, inis na inis ka. Nangusap ang Diyos sa inyo. Uy, dali niyo sa church. Ha? Dali ko sa church. Hayaan mo siya mapunta sa impyerno. What do you think? Susunod ka ba? Pastor Annette? O naglalaban ang inyong isipan? Tama po ba? Kasi pag nakapunta sa church natin, malaki ang pagkakataon na makilala niya ang Diyos na kilala niya. Tama po ba? So, ibig sabihin nun, Bishop, bakit tumakas si Jonas sa Panginoon? Pagkaraan niyang narinig. So, in short, merong kaisipan si Jonas na ang kanyang pupuntahan na syudad ay kalaban ng kanyang bayan. Nineveh is a great city. Now, it was located in Mesopotamia. Itong lugar na to hanggang panahon ngayon ay nasa lugar ng Iraq. Assyria. Alam niyo po, kalaban ng Israel ang Assyria pero kahit kalaban ng Israel, binigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos nang bigyan sila ng babala. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ganoon kabuti ang Diyos na sinasamba ko. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Grabe, no? Tingnan natin. Paano niya kaya napapahayag si Jonas? Pumunta siya sa Joppa, nakakita siya roon ng barkong paalis, papuntang Tarshish. Ibig sabihin noon, lumis siya ng landas. Umanap siya ng barko, hindi papunta doon sa Nineveh, kundi ibang lugar pupuntahan para makatakas siya sa salita ng Diyos. In the first verse, dinirekta siya ng Panginoon. Tama po ba? So, alam na niya. Pero, hindi niya binigyan ng halaga. So, mga kapatid, bali, papasukan ko na ng katuruan. Pag nangusap ang Diyos sa inyo, always remember, make your ear always to listen. Kadalasan kasi hindi tayo nagbibigay ng panahon na maging tagapakinig ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na kahit sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay pwedeng mangusap? Amen? So, ibig sabihin, sa maraming kaparaanan, pwede siya mangusap. Katulad ng kinuwento ko kanina, nangungusap ang Diyos sa tao, sa Bicol. Tignan nyo,
Naging masaya kayo ng ilang oras lang dahil nabili ang iyong boto. Tingnan nyo no, ang naging kahinatnan. Tama po ba? Imagine nyo, ang pagbibuild ng Bicol, it's more than a month. It will take them years. Sa isang maliit na bagay, tinanggap nila, konting panahon ng kasiyahan, sabihin mo, mahabang kalungkutan. Kaya pinahintulot ng Diyos sa kanila yan. Nagpadaya sila dahil ang puso nila madaya. Kaya pinahintulot ng Diyos na lahat sila ay madaya. Kaya kung tayo tatayo sa katotohanan, ang salita ng Diyos ang ating panghahawakan, siguradong ang katotohanan ang magwawagi sa lugar ng ating syudad. Amen? So, punta siya sa Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe. Gusto ko rin malaman, lahat ng lingkod ng Diyos ay nagbabayad. Hindi siya hindi siya nagpalibre. Hindi sinabi, propeta ako ng Diyos. Bigyan mo ako ng libre. Okay? Nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero. Upang, tumakas. Kanino? Sa Panginoon. Imagine mo, lakas ng loob niyang takasan ang tawag ng Panginoon. So, ibig sabihin nun, pangkaraniwang tao tayo, pwede pa natin takasan ang tawag ng Diyos sa atin. Yes or no? Yes. Sigurado, mga ilan sa atin dito, maraming beses tumakas sa Panginoon. Kasi naglalaban ang iyong damdamin. Ay, gusto ko itong babaeng ito. Ayaw ng Diyos. Sabit na naman tayo. Gusto ko itong lalaking ito. Ayaw ng Diyos. Sabit na naman. Tinatakasan mo ang Panginoon. Tandaan niyo po. Sabihin mo muli sa katabi mo, pwede kang tumakas. Sige, pwede kang tumakas. Pero sa ayot sa gusto mo, ay matutuntun ka rin ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin nun siya ang may-ari ng langit at lupa. Kahit saka magtago, makikita ka ng Diyos. Tama ho ba? Kahit magpatay mali siya ka, alam ng Diyos. Tandaan mo, you are dealing with a supernatural being. The God who created you. Amen po ba? Napaka-importante po. Kaya nagtataka nga ako doon sa mga taong nakaalam na ng Panginoon pero bumaligtad pa. Hindi dapat. Kasi pag ikaw ay nakakilala sa Diyos, anong dapat mong gawin? Ipagpatuloy mo ang iyong relasyon. Amen po ba? Katulad ng ginagawa ngayon ninyo. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay po ninyo. Pero, syempre, time will tell who's who, kung sino talaga ang mananatili. Ang sabi ng Biblia, ang manatiling tapat, ang... Yes. So, ibig sabihin nun, ay, ligtas na ako. Wait. Time will tell. Panahon ang magsasabi. Amen po ba? Kaya, Bishop, kasi misa may panahon na nalulumo ako. Oo, lahat naman tayo Lahat tayo may problema. Kung sabihin na wala akong problema, no. Pag wala kang problema, abnormal ka. May problema lahat ng tao. Sa mga nakikinig sa atin, lahat tayo may problema. Kahit mayaman, may problema rin yan. Di ba? Hindi naman marami. May mga problema, kaya lang sagutin. Kasi may pera sila. Di ba? Pero may mga time na pera nila hindi kayang sumagot sa problema nila. Amen po ba? Ang problema sa atin, kung may problema tayo, tinutugon ng Diyos, sinasagot ng Diyos, binibigyan tayo ng kapayapaan. Amen? Yes, yan natin ang Panginoon. Okay. Balik tayo sa ating babasahin. Verse 4. Nang nasa laot na sila, nagpadala, sino? So, it is the Lord that caused strong wind. Nagpadala ng napakalakas na hangin at halos, ano sabi? Nakasakay na ba kayo ng barko? Yes. Ito, may tripulante tayo. Sa dulo. Pag lumakas ang hangin, siguradong kahit anong galing mong tripulante, walang sinabi. Kasi ang kalaban mo, nature. Kaya pag sumakay ka ng barko, anong mapapansin mo? Tingnan natin kung talaga kayo sumasakay ng barko, pag sumakay ka ng barko, pag upo nyo, anong unang mapapansin mo?
Doon agad? Anong una mapapansin mo? Life vest? Anong una mapapansin mo? Wait, ang unang mapansin mo, pag nasa loob ka ng barko, nakaupo na kayo, lalabas yung prayer. Marunong na silang mag-pray. Laging may prayer sa barko. Yes or no? Mukha ko lang sumakay sa barko. Kasi hindi mahirap kalaban ang kalikasan. Napakahirap niyan. Hindi madali. Tama po ba? Kaya alam nila, kalaban nila ay kalikasan. Amen? Yan. Nang nasa laut na sila, nagpadala ng Panginoon na napakalas na hangin at halos mawasak ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante. Imagine nyo, unang natakot yung mga tripulante. Kasi alam nila, kakaiba to. Kakaiba to. Kaya ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. So, ibig sabihin nun, international pala yung barkong ito. Kanya-kanyang Diyos eh. Hindi yung Diyos ni Yahweh. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat. I was thinking, meron tayong tripulante rito. Brad, pwedeng interview ka konti? Tayo ka. Bakit kailangan itapon ng kargamento kapag malakas ang hangin at ulan? Bigyan mo kami ng idea. Okay. Ayun, thank you. Okay, thank you. Palakpakan natin, Panginoon. Grabe, bigyan tayo idea. So, ibig sabihin nun, itong barkong ito, sabi ng ating tripulante, lumang barko. Sa panahon ngayon natin, hindi na tinatapon. Tama? Anong ginagawa? Tinatalian. Para at least yung timbang ay balanse. Okay? So, tinapon nila yung gamit. Okay? Lalo na yung, siguro hindi na tinapon yung mga Diyos. Tinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaang ang barko. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim ng bahagi ng barko, humiga siya at, ano sabi? Nakatulog ng... Grabe. Lahat ng tao ay hindi na mapakali. Yan, tama yung salita ni Pastora. Natataranta. Halos masira ang kanilang ulo kung paano sila makaligtas. Wala eh. Kahit saan sila tumalon. Wala eh. Di ba? Pero yung lingkod ng Diyos, ano sabi mo? Ang sarap ng tulog. Bishop, maganda pala pag tumakas sa Panginoon. Magiging masarap ang tulog. Alam niyo po ba na wala siyang pakialam kasi. Katulad ng example natin kanina doon sa kapitbahay, wala siyang pakialam. Doon sa city ng Nineveh. Kahit durugin, wasakin, o maging Sodom at Gomorrah yung city ng Nineveh, for him, it's victory. Pero sabi ng Diyos, tignan po natin, hindi po ganon. Hindi ganon ng Diyos. Kaya napaka-importante na malaman natin ang kabuuan ng Panginoon. Hindi lang because tayo yung mga anak. Pag nakilala natin ng Diyos, sobra ang kanyang pag-ibig sa tao. Sige po. Pinuntahan siya ng kapitan. Siguro, yung kapitan nagtataka. Lahat ng tao, nagsisigawan, umiiyak. Itong taong ito, tutulog maimbing pa. Parang tulog mantika eh. Puntahan siya ng kapitan barko at sinabi sa kanya, nagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Siyempre, kung ikay kapitan, magtataka ka. Di ba? Bumangon ka, tumingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. Nalala ko minsan yung aking tauhan. Tauhan ko pa rin siya ngayon. Sabi ko, bro, ba't humasamba ka? Minsan pinapakinggan mo yung sa Muslim. Sabi ko, di ka mo Muslim ah. Alam mo, Bishop, mas maganda yung marami kong pinapakinggan. So, bakit? Sigurista. Kung hindi ako ligtas ng kami ng Diyos, iligtas naman Diyos. Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo dapat maging sigurista. Kasi iisang ating Diyos. At yung Diyos natin, sigurado tayo. Amen? Siya ay si Jesu Cristo. Ililigtas niya tayo sa
kamatayan. Yan sinasabi natin sa ating Panginoon. Sige, verse 7. Meron pa ba? Wala na? Okay. It's time for me. It's time for me to tell the story. Okay, lahat tayo tumayo, manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito sapagkat dito sa istoryang ito ay bibigyan niyo kami ng kalaliman, kaalaman, Panginoon, sa paghatid ng inyong mensahe. Magkakaroon kami ng mga bagay na dapat naming, Lord, na sundin at gawin sa lahat ng pinagagawa ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, tulungan niyo ang inyong lingkod. Alam ko po na ang magagawa ko ay magpahayag lamang, ang magagawa mo ay magbukas ng puso. Walang magagawa ang inyong lingkod kapag ang puso ay sinara. Ngunit kapag ang puso ng mga tao ay handang makinig, bibigyan mo sila ng kalaliman at karunungan sa umagang ito. Pati yung mga nakikinig sa amin, sa aming FB page, patuloy na pagkalooban silang karunungan. Sa pangalan ni Jesus, itong kami sa matalangin. At lahat na magsabi ng Amen, Amen. Salamat po. So ngayong umagang ito, masyadong kampante si Jonas. Bakit? Bakit kampante si Jonas? What do you think? Bigyan niyo akong idea. Sigurado siya sa Diyos niya. Alam niya yung nangyayaring bagyo, hindi pangkarniwan. Ito'y dulot ng kanyang Diyos. Amen po ba? Kaya hindi mangyayari na ang bagyo ay huminto. Kailangan may mangyari sa kanya. Kaya sabi ni Jonas, alam ko yung nangyayari. Nakakagulo kayo. Sabi niya, sayang yung mga tinapon yung gamit. Naubos lahat. Oo. Ang sabi niya, sige po, ako itapon nyo, siguradong ang bagyong ito ay hihindo. Hindi, siyempre, yung mga tao natakot. Di ba? Parang may katok-tok, magpapatapon. Kami nga, gamit na tapon. Yung buhay namin, niligtas namin. Siya, pinapatapon niya ang kanyang sarili. At yung bagyo ay huhupa. Pero hindi ginawa ng mga tripulante yun. Nagkaroon sila ng toss coin. Sabi na, tingnan natin kung tama siya sabi ng mamang ito. At syempre, at the end of the story, nangyari yung sinasabi ni Jonas. Alam niyo po ba, ako rin hindi ko maubos maisip na ang Diyos ay magpapadala ng isda. Kanina, pag-aaral na namin kay Elijah, ang Diyos ay nagpadala ng uwak. Ngayon naman, nagpadala ang Diyos ng isda. Grabe. So, nung tinapos si Jonas at nadudoon yung isda. Nakasapo. Sinapo si Jonas. At pagkaraan, nung nawala na si Jonas sa barko, ang sabi ng Biblia, ang lahat, yung hangin, yung alon, humupa. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Grabe. May kaligtasan, no? At syempre, hindi alam ni Jonas kung ano kanyang kalalagyan. Hindi niya alam, baka yun na ang kanyang sementeryo. Pero alam niyo po ba, doon sa ating pagbabasa, 3 araw siyang nanatili sa loob ng barko. Siguro, masabi ko, sa loob ng tiyan ng, dito tayo nagkaroon ng kaalaman, yung sa loob ng tiyan pala ng isda, hindi pala puno ng tubig yon. Para lang baha. Baka dito lang tubig. Di ba? At doon, nakapag-isip si Jonas, mali pala yung ginawa ko. Takasan ang Diyos. Ako mismo magsasabi, may mga oras at araw sa buhay ko, mali rin ang aking pananaw sa Diyos. Napakaraming pagkakataon. Nung ko na natutunan na itama ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa akin. So, nung narealize si Jonas na handa na siyang sumunod sa kanyang Diyos, ano sabi? Pagkaraan ng 3 araw, ano sabi? Binuga siya ng isda. Ang sabi ng isda, ang langsang-langsang mo. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang isang lingkod ng Diyos na hindi sumusunod sa salita at panawagan ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, ang langsang-langsa.
masahol pa sa malansang isda. Amen? Kaya, maging masunurin kayo, kundi magiging malansa kayo. Okay? Kaya nung binuga siya, dumating siya doon sa gusto ng Diyos, sa lugar ng Nineveh, alam niyo po ba, simple lang ginawa niya. Sinabi niya ang lahat ng pinapasabi ng Diyos, it's up to the people. Pero, alam niyo po ba, grabe. Nung nadinig ng tao ang sinabi ni Propeta Jonas na itong syudad na to ay sisirain, wawasakin. Siguro may kaalaman sila sa history ng Sodom at Gomorrah. Kasi nawala sa mapa yung Sodom at Gomorrah. Natunaw, pinuksa ng Diyos. Siguro nalaman nila si Jonas, itong taong ito, iba to. Diba? Kahit na marami silang ginagawa, marami silang kaabalahan, ang sabi ng Biblia, nakarting sa syudad at nakarting sa kanyang kaharian. At lahat ng mga counselor ng pare, tignan nyo nga, i-verify nyo nga to. King, hari, totoo po. Bagamat hindi pa lang nakikita, yung sinasabi ng taong ito ay totoo. Alam niyo po ba? In short, okay, tingnan natin. Number 1. The calling of Jonah is crucial. Tandaan nyo, kapag ang Diyos ay nananawagan sa inyo, huwag mo itong baliwalain. It is always crucial. Napaka-importante sa isang mananampalataya. Ikaw at ako pwedeng manawagan ng Diyos. At kapag nanawagan ng Diyos, always remember, it is crucial. Kaso nga, binaliwala ni Jonah. Tama po ba? Ang Diyos, hindi niya binaliwala. Okay? The calling of Jonah is crucial. Bakit crucial? Number 2, life and death are at stake in the city. Buhay ang pinag-uusapan natin. Buhay. Sabi niya, Jonah, kayang-kaya mong ipagpalit ang isang syudad? Natutulog kang mahimbing. Hindi mo ba alam, ang tao ay nilikha ko. Bibigyan natin sila ng pagkakataon. Gusto kong marinig nila kung anong gagawin ko sa syudad. Tama po. Alam ni Jonah na kung anong gagawin ng Diyos sa syudad ng Nineveh. Kapatid, kapag nakita ka ng patay sa daan, di ba may mga tayo masusuka ka dahil hindi kayang dibdibin. How much more we are talking of 100,000 of people. Just a matter of oras lulusawin ng Diyos. Kaya niyo po ba yan? Kaya niyo po ba yan? Life is very important in the Lord. Napaka-important. Sabi mo sa katabi mo, napaka-importante ng buhay mo sa Diyos. Kung importante ang buhay mo sa Diyos, pag bumaba ka sa baba, siyempre sa tingin nyo, importante din ba ang buhay niya sa baba? Yes or no? Yes. Paano? Ano mangyayari? Kapag natin sinabihan, hindi natin sineran, kapatid, kamag-anak, kaibigan, anak, anong gagawin ng Diyos? Tama po ba? Bishop, okay na ako rito. Nakaupo ako. Diba? Malamig yung pakiramdam ko. Maganda minsan yung mensahe mo. Minsan natamaan ako. Pero okay lang, tamaan ako. Hindi naman ako nasasaktan. Kumbaga, katulad ni Jonah. Palalagpasin ko lang. Papasok. Huwag naman manhid. Papasok sa kabila. Lalabas sa kabila. Kapatid, nakita niyo po. Always remember, life and death are at stakes. Laging ang buhay ay nakataya. Kapag ang isang tao, kahapon nadoon ako sa asal, sabi ko sa kanila, sana napakinggan na ito ng mga kabataan na umatin sa atin. Ang halaman, pag tinanggal mo sa lupa, mamamatay. At yung isda, pag tinanggal mo sa tubig, mamamatay. Ang tao, pag tinanggal mo ang Diyos, ay mamamatay.
Kung marunong kang umintindi, at least, naintindihan mo sinasabi ko. Ibig sabihin nun, ang tao ay kailangan ang Diyos. Amen? 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 Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, anong kailangan ng Diyos sa Kanya? His obedience. Yung pagsunod. Sabi niya, Jonah, sabihin mo lang ito pinasasabi ko. Nasa kanila na yun, kung tutugon o hindi. Yun lang sinasabi ng Diyos. Hindi niya sinabi na pag nagsisi, meron kang premyo. Hindi. Basta sabihin mo lang. Kaya nga, pagdating ni Jonah sa Nineveh, sinabi niya lahat ng pinapasabi ng Diyos. Pero hindi niya inasahan ng mga nakapakinig. Kapatid, lahat sila ay humingi ng tawad. Buong syudad. We are talking kanina in the Bicol region kapag yung mga taong ito nabuksan ng kanilang mata, nagsisi sa kasalanan. Ano sabi sa Chronicles? Sabi, if my people will humble themselves and seek my face, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Ibig sabihin nun, may pag-asa pa. Amen? May pag-asa pa. Bishop, yung mga taong kakilala ko, may pag-asa rin. Yes, hanggat humihinga, may pag-asa pa. Yung nga namatay, may 10 minuto pa binibigyan pa ng Diyos bago siya malagutan ng hininga God gave them 10 minutes to repent. Lahat tayo, pag namatay, may 10 minuto pa. Ibig sabihin nun, kahit na sa last resort mo, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Pero huwag mo na hintayin yun, ha? Tsaka na ako magre-repent. May 10 minutes naman Huwag na. Kasi yung nangyari doon sa 2 magnanakaw, di ba? Yung isa, talagang malalagutan na sinahininga. Ang sabi ng isa, alam mo, tinuya si Jesus. Kung ikaw yung Diyos, pakawalan mo kami. Pakawalan mo sarili mo. Sabi, Panginoon, kita mo na nakapako ko Pero sabi ng pangalawang kriminal, narapat lang sa atin to. Kasi tayo may mga gumawa ng kasalanan. Pero itong tao dito, narinig natin sa bibig ng mga tao, marami siyang ginawa. Wala tong kasalanan. Kaya sabi ng pangalawang masama, Lord, alalahanin mo ko sa iyong paraiso. Kaya sabi ng Diyos, today, you will be in my paradise. Hallelujah. Gusto niyo po ba yan? Yes, pray na. Obedience is a must. Kailangan yung masunurin. Alam mo, kailangan lang ng Diyos sa atin ngayon. Sabihin mo sa kapwa mo, masunurin ka dapat. Paano kung susundin? Hindi ko narinig yung mga boses, yung Diyos mo. Yung narinig kong boses ng nanay ko, tatay ko, di ko kasi susunod Di ba? Dapat maging masunurin ka. So, nagawa ba ng Panginoon na maging masunurin si Jonas? Yes, di ba? God has nothing to do with our personal vendetta. Ano vendetta? Kasi yung vengeance. Wala siyang kinalaman. Sabi niya, ikaw, bansa mo Israel, okay, apple of my eye. Yung mga tao, mga nilikha ko rin yan. Lord, kasi mga salbahe yan sa mga Diyos-Diyosas siya, sumasamba Kami sa totoong Diyos. Tama po ba? Pero hindi mo pwede husgahan. Sino nakakaalam ng puso ng isang tao? Tignan mo yung katabi mo, kilala mo yung puso ng tao na yan? Nobody knows. Di ba? Kasi sabi niya, sino ka para maghusga? Hindi mo alam. Kaya tayo, inutusan ng Diyos na maghayag ng kanyang salita. At kapag napahayag mo ang salita, nasa kanila na yon. Kung ang puso nila ay tatanggap. Amen? God has nothing to do with our personal vendetta. Hindi dahil gusto kong gumanti. Hindi yung pagganti, dali mo siya sa impyerno. Kawawa yun. Ang sabi ng Biblia, ang impyerno walang gabi, walang umaga. Ibig sabihin nun, habang
buhay. Sabi sa kanila, habang buhay. Mabigat yun. Sobrang bigat. God's concern is more important than our feelings. Ang concern ng Diyos, kesa sa ating nararamdaman, mas mahalaga, kesa sa inyong nararamdaman. Amen? God's concern. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay makapakinig ng kaligtasan. At least, He gave chance to people. He sent Jonah, sabihin mo lang to. Kumbaga, pinakakabisado ng Diyos. Ito, sabihin mo, kabisaduhin mo, yun lang sasabihin mo araw at gabi. Umikot ka doon sa syudad ng Nineveh. Sabihin mo, magsisi kayo. Sila na bahala. Tama po ba? Imagine mo, napakaikli lang na sasabihin niya. Ang sabi ni Jonah, ay, saka na lang, Lord. No. Kaya ngayon, nangungusap ang Diyos sa puso natin. Ipahayag mo lang yung kabutihan ng Diyos sa mga kakilala nyo. Diba? Sa anak ninyo, kaibigan ninyo, katrabaho nyo, kaklase nyo. Ipahayag nyo. Wala naman mawawala eh. Amen po ba? Pag nagpahayag ba kayo, babatuhin kayo? Wala na sa panahon ngayon. Bishop, babatuhin ako. Hindi na kayo babatuhin. Didemanda mo yan. Wala na sa panahon ngayon. Basta't bigyan mo pagkakataon ang bibig mo buksan. Amen? At sabihin ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ba kung ganito tayo, handa tayong maghatid ng mensahe? What do you think? Siguro, every hour may gawain tayo. Amen po ba? Ibig sabihin nun, dadami ang mga tao. At naniniwala ko, kapag ang mga mananampalataya nagkaisa, hinatid ng mensahe, ang mga tao nagiging matalino. Pagdating na pagboto, syempre alam na nila yung kanilang ilalagay. Tama po ba? Kaya, nasa tao rin. Di ba? Unang aral lang to ha. Pag hindi kayo natuto, papaluin ko kayo. God's dealing to one soul is far better than we know. Hindi mo kasi alam kung pwede at kung sino o paano mangusap ang Diyos sa isang kaluluwa. Tama? Higit pa, huwag mong pangunahan ng Diyos. Lord, baka tanggihan ako. Sino makapagsasabi? Oo, kung minsan tanggihan ka. Then give them chance. Diba? Ilang beses bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para makilala siya? What do you think? Ilang beses kayo pinuntahan? Marami. Halos nagsawa na nga eh. Yung mga pumupunta eh. Lahat ginawa na nila. Kulang na mag-circus para makilala namin ng Diyos. Pero ano nangyari? Sino nakakalam ng puso nyo? Tangi ang Diyos lang nakakalam. Amen po ba? O imagine mo, sabihin mo sa katabi mo, dahil sa taong muntik na mag-circus sa harapan mo, ito ka ngayon. Di ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya pag pumanin nyo kung may mga oras na makudit kami. Hindi namin nature yun. Dahil sa panawagan ng Diyos. Gusto kong malaman nyo dahil mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Grabe. Lord, salamat po sa iyong pagmamahal. Dahil sa pagmamahal, kinukulit ako ng katabi ko. Halos 1 taon akong laging inaanyayahan. 1 taon ko tinatanggihan. Pero walang sawa akong pinupuntahan. Eto ko ngayon, nakakilala rin sa Diyos na kilala niya. Amen. Salamat sa inyo, sa taong ito. There is power in repentance. Kaya yung mga nakapakinig nung kay Jonah, ang sabi, nagsisi. In fact, hindi lang sa salita. Ang sabi ng Biblia, nagsuot sila ng mga saklot. Nagpakita na nagsisisi sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kung ikaw ang Diyos, humingi ng kapatawaran. Ay, hindi, mga salbahay kayo, kalaban kayo ng aking bayan. Papatayin pa ba? Anong sabi ng Diyos? Di ba? So, ibig sabihin nun, napakahalaga ng tao sa Kanya. Kaya always remember,
Napakahalaga ninyo. Ang mga tao napakahalaga sa Kanya. Bigyan natin ng halaga. Amen po ba? Yes. Kaya, Bishop, busy ako sa trabaho ko. Okay lang maging busy. Huwag mo kalimutan yung kapahayagan para sa iba. Amen po ba? Lahat naman tayo nagtatrabaho Tama po ba? Kahit natutulog ka, natatrabaho ka Di ba? Isip mo, nagtatrabaho, tutulog ka. Pero, kaya, may power ang repentance. Okay? Pag humingi ng tawad, tumalikod sa kasalanan, sabihin mo, magiging mananampalataya. Okay? Number 2. Number 3. Repentance is a way out from God's wrath. Jesus used this story in Luke 11:32. Alam mo, nung ang ating Panginoon ay kinaharap ng mga Pariseo, nagkwento si Jesus. Buti pa yung mga tao doon sa Nineveh. Sige, I think meron sa Luke. Yan. Luke. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it. For they, ano sabi? For they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here. Sabi niya sa mga Pariseo, kung yung mga tao sa Nineveh, nakalaban ng iyong bansa, lahat sila ay tumalikod sa kasalanan dahil sa pangungusap ni Jonah. At ang nakikita nyo ngayon, sabi ni Jesus, masigit kay Jonah. Amen po ba? Sino? Si Jesus. Pero kahit na si Jesus kaharap nila, hindi pa rin sila nagsisi. Hindi sila naniwala. Di ba? Alam niyo po, ibang Diyos Pag nangako ang Diyos, sabi nga, giging apple of the eye. Bishop, titigas pala ng puso ng mga Israelita. Buti na lang, matigas ang puso nila. Kung hindi sa matigas ang puso nila, palagay ko, ikaw at ako, hindi tayo nakita ng Diyos. Amen? Pero yung pangako ng Diyos, hindi mawawala. Kaya dito sa ating prayer list, laging may kasama ang prayer for Israel. Kaya sabi ko nga, kung lahat naman na nasa Israel, dapat may kinalaman sa nangyari sa Israel. Alam niyo po ba, konting sidetrack lang, ang bansang Israel ay isang bansang sobrang kawawa. Yung panahon ng Second World War, sila yung Holocaust, sila yung talagang parang mga baboy kinakatay. Kasi, bakit? Matitigas ang ulo nila. Kaya pinaransang nila. Imagine mo, 3 milyon Hudyo namatay doon sa Holocaust. Kaya hindi nila makalimutan yon. Okay? Sobrang kawawa. Don't ever think ng buhay nyo kawawa, may mas kawawa sa inyo. Di ba? Yung bayan ng Diyos. Kaya ngayon, tinaas sila ng Panginoon, kahit sinong mga bansa lumaban sa kanila, hindi sila kayang patumbahin. Amen po ba? Dahil ang Panginoon ay pinoprotektahan sila. Amen po ba? Alam mo, kasi mahilig ako manood ng mga latest weapon. Sabi ko, grabe. Sino makakapagsasabi itong maliit na bansa makakapag-imbento ng mga weapon na kung saan kapag ng mga missile, pinapuputok mga short-range missile, dumadating. Doon pala sa Himpapawid, sumasabog na. Yung city mo, sobrang protected. Tama. Pero wag ka, kahit na, siyempre baka may makalusot, yung mga citizen nila, lagi nasa underground. Laging merong tunog. Kaya yung mga tao doon, kahit na protected sila ng Iron Dome, nanginginig mga tao roon. Siyempre, hindi na malaman kung anong mangyayari. Tama po ba? Ito po, meron tayong kapatid na doon sa Israel. Ewan ko lang kung nakaranas siyang pumunta sa underground. Nakaranas ba? Nakaranas sa underground. Tayo, wala mo tayo underground. Ano meron tayo? Poso Negro. Una kang mamamatay doon. Wala mahirap lang yung ating bansa, sobrang lang hirap Di ba? Alam mo, sa Singapore, sa Korea, lahat ng bansa halos merong underground. Tayo, wala. Ha? Hindi. Under the kama. Wala yun nagagawa misa ng Anyway, hindi naman natin kailangan ng underground kasi protektado tayo ng Diyos. Ang ating meron ay panalangin.
Sa inyo na underground, basta sa amin si Kristo. Amen. Hallelujah. Palapakan natin Diyos. Pang-apat, no matter how big or small the sins you have committed. Ulitin ko ha. Gaano man kalaki o kaliit ang inyong kasalanan na gawa, there is always room for repentance. Hanggat meron kang hininga at handa kang humingi ng kapatawaran, ang Diyos ay handang magpatawad sa iyo. Amen po ba yan? Kasi hindi pa siya bumabalik eh. Kaya you are available ang paghingi mo ng tawad. Huwag mo lang sagarin. Amen po ba yan? Ay, gagawa kasalanan. Mamaya hingi ako tawad. Sabi ko sa iyo, huwag mo sagarin. Di ba? Siyempre, ang Diyos din ay napupuno. Paano nangyari kung mapuno ang Diyos? Pag napuno ang Diyos, boom! Sasabog ka. Okay. Panglimang tuturo. Passing through the storm. Sige, sabi mo sa inyo. Makes you, yan. Pag dumadaan ka sa bawat bagyo ng buhay mo, na-realize mo. Tama po ba? Okay, na-realize na ba? Bishop, dumaan lang ako. Nalagpasan ko naman, pero hindi ko na-realize. Passing through the storm makes you repentant. Compassionate and understanding just as Jonah experienced. Dumaan si Jonah sa malaking bagyo. Kinain siya hindi nga niya alam eh. Doon na yung kala niya, that's the end of his life. Pero because of that, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na makahingi ng tawad. Imagine yung propeta ng Diyos yan na humingi siya ng tawad sa Diyos. Magbasa kayo. Apat na chapter lang yan. Kayang kabisduhin yan. At narinig ng Panginoon, nasabi na, okay, I'll give you chance, Jonah. Di ba? Dahil sabi nga kanina, malangsa ka, iluluwa ka ng isda. Iluluwa ng isda at tama-tama, sakto-sakto doon sa lugar ng Nineveh. Tama po ba? At naghatid siya ng balita, mabuting balita. Amen po ba? Bakit? Why? Ito ang sa ating pagtatapos. Sige po, lahat tayo tumayo. Basahin natin sa bawat isa sa atin. Number 1, God is merciful. Number 2, God is compassionate. Number 3, God is tender-hearted. At number 4, babala. God is also a judge. Lahat ng mga tatlong bagay na kung saan ay mga magagandang pakinggan. Pero pang-apat, babala sa atin. Husga rin ng Diyos. Naghuhusga rin siya. Nagpapatawad siya, naghuhusga rin siya. Amen po ba? Kaya makita natin kahalagahan ng isang mananampalataya. Kaya sa umagang ito, siguro, Bishop, wala namang kasalanan. Wait, kapag hindi mo sinunod ang Diyos, it is also a sin. Yung hindi mo pinakinggan at hindi mo hinatid ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa iba, it is also a sin. So ngayong umaga ito, siguro mas mainam na, Lord, sige, lahat tayo yumuko. Lord, patawad po. Marahil, maraming beses ka nang usap sa aming buhay, sa aming puso. Pero hindi namin pinapansin dahil abala kami. Marami kaming ginagawa. Ang buhay namin, hindi nakatuon sa sinasabi ni Bishop. Kasi, para sa amin, napaka-safe heaven na kami ngayon. Aming katayuan, ligtas na kami. Wala na kami alalahanin. Pero, naniniwala kami, nangungusap pa sa amin. Tinuturuan mo kami na maghasik ng kabutihan, maghasik ng kaalaman ng iyong salita ng kaligtasan upang sila rin ay magtamo ng kaligtasan. Lord, sa umagang ito, kung kami man ay naging matigas ang aming mga ulo, lumalapit kami sa iyo ngayon at humihingi ng tawad. Patawarin niyo po kami. Sapagkat Lord, hindi namin binigyan ng halaga ang buhay ng aming kapitbahay, kamag-anak, kapatid, nanay, tatay,
lola, lolo, pinsan, mga taong malapit sa amin, na sila rin ay kailangan nilang kaligtasan. Pero Lord, siniran ko naman sila eh. Sabi ng Diyos, napakahirap patumbahin ang dingding ng kasalanan. Kailangan mo ng tibagin ito. Kaya't kailangan mong sundan ang iyong pakiusap sa mga taong sinimulan mo na ihatid na mensahe ng aking pagliligtas. Kung kinakailangan tibagin sa pamamagitan ng panalangin, gawin mo upang lahat sila ay magkaroon ng kaligtasan. Panginoon, nakita ko po yung kahalagahan ng bagyo. Kung kinakailangan, Panginoon, mangusap ka sa kanila, tulungan niyo po kami. Dumating ang bagyo sa buhay nila at handa kaming pumunta sa buhay nila at sabihin sa kanila na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Lord, sa umagang ito, gusto ko pong sa aming paglapit, patawarin niyo po ako at handa po ako muli na ihakbang ang aking mga paa at ihatid ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa umagang ito. Pagtibayin mo, Panginoon, na aking pangungusap. Ito'y pangako ko sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Napakasaya tignan kapag ang komunidad, Panginoon, ay nakakilala sa aming Diyos. Ang isang bansang may takot sa Diyos ay paghaharian mo. Bibigyan mo ng kagalingan, Panginoon, at kagandahan. So umagang ito, Lord, sa aming malit na kakayanan, pwede niyo pong kaming gamitin. Gamitin niyo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. At lahat na nanalangin ng ganito, sabihin niyo, Panginoon, salamat po. Muli niyo po kami gamitin. Kung kinakailangan namin kulitin sa panalangin at kulitin sa paghatid ng mensahe sa kanila, handa po kami, Panginoon, na humarap sa kanila. Sa umagang ito, ang aming pong mangungusap ay bibigyan niyo ng halaga sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At lahat na nakiisa sa panalangin ito, humingi ng tawad at nagpalinis sa Panginoon. Hallelujah. Magsabi ng isang mapagpalang amen. Amen. Pila muna yung mga... There's nothing like your presence, God. There's nothing like your presence, nothing like your Harap muna po kayo. presence. Harap muna kayo. Harap muna po kayo. Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang aming pagsasaluhan ngayong umaga ito. Ang tinapay at ang inumin. Ito'y maging simbolo ng iyong katawan at ng iyong banal dugo. At ang sino mang kumain ito, naging kaisa namin. Una sa lahat, may benepisyo, kagalingan. Kaya sa umagang ito, meron kang gagawing himala. Mga kapatid, maging kaisa na ka namin. Kung nasa loob ng kayong tahanan, nanonood sa amin, maganda kayo ng juice o maganda kayo ng tinapay. At maging kaisa namin kayo. At sa oras na ito, babasbasan ng Panginoon ang ating pagsasaluhan sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po sa mga inumin at kainin namin ngayong umaga ito. Ito ang aming dalangin, Ama. Amen at amen. Go ahead. Nothing like your presence, God. Isa pa. Ito. There's nothing like your presence, nothing like your presence. Sige po, pwede kayo abutan, pwede kayo na kumuha. Your presence, oh God, changes everything. Your presence, oh God, makes the difference.
Kung lahat ay meron na, ay pwede natin itaas ang ating tinapay. Panginoon, nakalulugod po na malaman ng iyong katawan ay nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo upang kami ay pagkalooban, Panginoon, ng kagalingan. Lord, sa umagang ito, naniniwala po kami ang sino man nanampalataya sa inyong sakripisyo ay inyong pinagpala. Kaya sa pangalan ni Jesus, kung ikaw'y kaisa namin, at itong hawak niyong tinapay ay simbolo ng katawan natin, Panginoon. Ikaw at ako ay pagagalingin ng Diyos sa iyong karamdaman. 39 na slashes. Ito'y pagpapakita ng 39 na iba't ibang uri ng sakit ay pinagaling ng Panginoon. Lord, we want to become part of the communion because we are part of your body. Sa umagang ito, hallelujah. Sama-sama natin kainin ang tinapay. Taas natin ang laman ng sarong ito. Lord, sa umagang ito, alam po namin na hindi lang doon natapos. Ang dugo mo ay tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ito'y pagpapakita ng sino man naniwala at nanampalataya na ang simbolo ng iyong dugo ay naglilinis ng lahat ng aming kasalanan. Sa umagang ito, Panginoon, sa aming pakikisa sa gawain ito, kami ay nilinis niyo na at pinatawad sa lahat ng aming pagkakamali. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon. Mapagpala tayo ngayon, umagang ito, at patuloy tayong bigyan ng kalakasan na kanyang mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Pwede tayo makaupo.